pag once gali nga the person would start to levitate, no? Ang mga pag once gali nga but start na iyang face and then ang iyang tingog mura bitaw mautro siya. ana. Naagid siya kasagaran nga naagid siya. Heyo, this is Tina, ang Chinay Mama ng Butuan. Welcome to another episode of the 19 South TV VIP show. So today it is with great pleasure and with great honor that I introduce to you our special guest, Father Michael Casinilio. Father. Hello, good day. So, Father, can you tell us a little bit about yourself? I'm Father Michael. I'm currently assigned as parish priest of Nuestra Señora del Rosario in Soriano, and I'm been appointed as the chief exorcist of the Diocese of Butuan. Actually, together with me are other 3 priests nga na-appoint lang, baguhay lang po. They are Father Dennis Prisco, Father Renz Abo, and Monsignor Velasco. And I started with this ministry way back 2019. Nag-training ko sa University of Santo Tomas with Father Ezequiel and ang gitawag namong KAPACE, Philippine Association of Catholic Exorcists. Og so far, nag-start ko, as what I've said, 2019, and until now, I'm happy to continue serving the people of God by doing this ministry. So, Father, kuan ay kanang naagi day siya mga training or unsa may kuan na Actually, Father? sa theology, wala gid may specific nga course on exorcism and deliverance. Matawag gini siya nga charisma. So dili pod tanan pari are into this ministry katungod lagi kay nagkadaiya man nga mga gasa pod, no? Ang uban nga mga pari na assign sa music ministry, ang uban na assign sa vocation, ang uban na assign sa mga katikista, so on and so forth. So nagkadaiya, and I really consider this ministry as a call within a call. Kay tungod kay nang bisan pag sa una pa makita na ko bang ako ang inclination towards this ministry. Malipay ko nga makatabang sa daghan nga mga tao, especially those who are being oppressed and harassed by the devil. So, kanang ingana, Father, unsa man ang kanang definition gyud? Murag unsa gyud pag-define sa kanang exorcism or sanib? By the way, kanang exorcism and deliverance is one of the ministries of the church. Actually, nag-start ni siya bisan pag sa una pa, no, sa panahon ni Jesus Christ. Our Lord has been exorcising evil spirits during His time, no, as part of His proclamation of the coming of the kingdom of God here on earth. Tinuod jud nga naagayoy mga evil spirits if we believe in the existence of God, and so we also believe in the existence of the enemies of God, which is the devil and his minions. So mao na nga nahimo gini siya nga kabahin gayud nga ministry simbahan, no, bisan pag sa una pang panahon. Daghan kayo, especially karon kay modernong panahon, daghan ay mga nag-post nga mura og the devil doesn't exist, pero kinahanglan gayud nga ang simbahan padayon nga magsangyaw nga tinuod nga naa gayoy mga panuway nga nag-exist, and they come in different forms, og ang ilang yung purpose, ang ilang aim is to really destroy us and to harass us kay para ma-down ta, aron mawala ang atong pagtuo sa Ginoo, aron mahadlok ta, no, aron mailat ta. So mo gid ang ilang pinaka main goal. How does it happen, or how do the evil spirits do that per se? Actually, naman tayo gitawag kanang ordinary attacks of the devil and kana common temptations that we experience every now and then. The reason we commit sins, it's really because of the temptations of the devil. Pero dapat tayo gitawag nga extraordinary diabolical attacks. Before the full-blown possession, mag-start pa gina siya sa mga kanang infestations, mga obsessions, oppressions, until it becomes
possession ana siya ug daghan kay mga portal sa panuway nga ngano man nga naamay mga mapossess, and it's really because the devil would like to open our third eye. Tinuod ginanay third eye no, kahuna-huna na to nga Dili adyo na third eye, Father. ingon nila nga it's really somewhere in the forehead, pero di gina siya ingon nga kanabitang literally nga naagi siya sa the region na siya, pero it really exists o naagi mga tao nga open na lang ang third eye. Pag once nga open ang third eye sa usa ka tao, makakita na sila og mga evil spirits, makakita na sila og kanang mga extraordinary elements or entities. Yes, kana siya mao na siya nga they become vulnerable to the harassments and oppressions of the devil. Mabagali di ginato panganduyon nga ma-open na nga to ang third eye. Kaya pag once gali nga ma-open na to ang third eye, we make ourselves vulnerable to the attacks of the devil. So if nga na, Father, tanan gyud ay tao kay di ba there's a saying na ala na day kay third eye, so naay wala naay naa, so unsa man jud na, Father? Itang tanan na gitay third eye. Oh, sunod ang aim gid sa yawa is to open our third eye, and actually we call it occult third eye. Kaya ang tanan nga mga third eye is connected with the occult, ng occult contamination ba. As far as I know, this is what I learned from Father Kabading during one of his talks sa amo ang seminar dito sa UST. Ingon siya nga before the fall, si Adam and Eve, their third eye were really open. That is why they had the capacity to converse with the spiritual world. And sa dihang nakasala ang tao, gi-close sa Ginoo ang third eye. Okay, para to test ba our capacity to choose for what is good and what is right, and to avoid evil. Kaya pag once gali nga makita na nato ang tanan, so of course pilion maginato kuno sa i-filter. Ito mo lagi kay kabalo na ta sa mga repercussions. So tungod aning naratay free will ba, so mo na kinahanglan gyud i-close ang ato ang third eye. Ug gusto sa mga evil spirits nga i-open ang ato ang third eye. Kaya pag once gali nga makita nato sila, kani mga fallen angels, namang may tendency sa tao nga once we see spirits, mga angels, lagi tayo tendency to worship them because they're really beautiful. Mara gusto sa yawa nga i-open atong third eye so that we would worship them, so that we would get deceived by their enticements. So kadtong na-mention nimo nga fallen angels, Father, so mao ba na siya ang ginatawag nato nga kanang mga spirits nga makita nato? Mga fallen angels, yes. Kay actually kani mga fallen angels, they would come to us in disguise. So pwede sila nga mag-disguise nga kapre, mga duwende, ana ba, mga fairies, ana, o mga elementals, pwede kayo sila. And in fact, they come to us as our kanang deceased family, members of the family. Pero dili da ito. Pero dili gina sila actually, wala gi mga ligaw na kaluluwa. Wala gi mga ligaw na kaluluwa. Term din nga ligaw na kaluluwa. There's no such a thing as ligaw na kaluluwa. Those are all evil in disguise. Nga magpakaroon ingnon ba? Kaya especially kana bitang we are in the process of grieving over a loss of a loved one. Ana, sunod maglong tabang nga magpakita ta na si mama. Ay, kita ta na si hello, it makes sense. Sunod mo nagasakyan as panuway ay ganahan day ka nga makita sa imuhang lola, sa imuhang lo. Oray na nga makes sense. Aron ingnon sila kay para mailat ta. And remember, let's always keep this in mind that the devil is the king of lies. Okay. That's very enlightening kaayo, no. So kana daing giingon nato, guys, nga ligaw na kaluluwa or mga spirits, ingno nato mga spirits atong family nga makita nato, they are not actually really our family. And then it's just very rare nga na ay kalag nga magparamdam. Kay this is what we believed in as Catholics. Ug napo na siya sa Biblia, ato po na siya mabasa nga once a person dies, he would automatically go back to God, and God would judge the person whether he goes straight to heaven or go to purgatory or to hell. Mamagida ang gitong sa ato ang ug wala gayoy kaluluwa nga mag-shopping sa SM or sa Robinsons. Kanang giingon nila nga kung diha siya namatay, diha siya dili na siya. Kana siya actually naay mga gitawag nga mga ligaw na kaluluwa kadang sa mga gitawag ng mga infested ng mga lugar. Tungod kay naay perhaps mga memories of sin ba that happened in that particular area. For example, naay diha.
of course, that's Yeah. there's a memory of sin. Yeah. Ganahan ang mga evil spirits mag-thrive diha kay una-una nila nga there's something sinful that happened in that this area. place. So mao na nga mura og ganahan sila diha nga magmurag this is our territory. Ganahan ang ilahang feeling. Ang ilahang yung main goal is to deceive us and eventually to oppress us and worse to possess us. O kung pwede nga dili kita kanibitang mga occult practices. By doon sa mga occult nga practices. Yeah, Sabi unsa daw, na siya, Father? For example, mga spirit of the glass, spirit of the coin. So, tinuod Kanang mga ay na occult siya? Actually, yes, to some extent, pwede ni siya nga sakyan sa panuway. No? O kanang ato ang desire lagi ba nga to talk with the dead. Kanang our family. No? Kaya gusto nato nga to connect with the spiritual world. Sakyan gina sa panuway yun. No? Dili man siguro siya scientific pero naagi mga possibility nga sakyan gini siya sa panuway. Kana pong muadto ta sa mga manambalay, ana mga habak-habak nato. Usa gina sa mga rason ngano nga nabitaw ma-open ito ang mga third eye. Kanang mag-adto ta sa mamarangay, no? Kay tungod kay suko ka kaayo. Albularyo, kana mga magtatawas, mga nana siya. mga Dr. Quack. Kana siya gidiscourage gina siya sa simbahan kay galing sa Catechism of the Catholic Church. All forms of divination are to be rejected and these are forms of divination. Kanibitaw magpadugo-dugo ta, magpa-blessing ta sa atong balay lagi pero before blessingan sa pare, so sa ato pang sablikan og dugo. Para sa maning dugo, no dili gini siya para sa Ginoo, no? Para gini to appease the evil spirits. Pero bitag as if nahadlok ta sa mga evil spirits. So, ato silang it's a form of worshiping them. Nabitaw mag-birthday nga kurusan og dugo. Actually na ako'y case nga na-possess siya as in full-blown possession gid siya. So grabe gikakusgan kaayo and in fact he started speaking in Latin and then grabe ang iyahang history kay tungod kay kung dili sa kurusan pag mag-birthday siya masakit siya. Every year gina siya mabagat ka na pag once galing towards his birthday so masakit-sakit na siya kurusan siya sa iyahang mama, no, sa ulo kay tungod lagi kay para lagi daw di siya masakit pero mauto siya ang hinungdan nga ka-open gid iyang third eye ug niabot sa punto nga tanan makita niya puro sa mga panuway. Ana na so pag once gali nga puro sa mga panuway yung makita iharas gid kanila, i-oppress gid kanila kay para makasulod sila sa imuhang lawas. So mao ba nang kanang muingon ng uban, Father, kanang example makapatay or makakuan nga muingon sila nga nagngit-ngit akong pananaw kanilang mga ya wala ko'y madumduman mga ingana. Correct. Most probably makaingon kita nga they're being under the influence of the evil spirit, di ba? Magpadala sa ato makasuko, makalagot sakyan nila sa panuway jud. Mo nang term nato nga mapanuwayan, di ba? Aside from that, daghan magutay kinahanglan nga mga i-overcome or i-change nga mga tuo-tuo ba? Bisan gali sa ato ang mga balay wala ta kabalod kanday mga infested ang mga objects. Of course, with due respect to our mga Chinese brethren ba, nila mga feng shui, di ba? Ano bitong mga lucky charms, ana bitaw kana gi-discourage ba gina sa simbahan. Mga bata bitaw nga magsulob ang mga kanang anti-buyag-buyag man ang mga braces pula and may mga colors. May mga colors kana siya gi-discourage na sa simbahan. These are occult practices kaya kinahanglan gid nato nga ngano man, Father, nganong matawag man siya nga occult practices kay kuan siya kanang pagan in origin ba. Oo, sunod sa una, especially during the Old Testament, ang mga Hudiyo kay they're really fond of doing these things, mga animal sacrifices, aning mag-consult og mga kay of course so, wala po sila knowledge ato. But since Jesus Christ has been incarnated, no, as the second person of the Holy Trinity, tungod kay gi-reveal na niya sa ato kung unsa gayud ang Ginoo, sikin sa gayud ang Ginoo nga simbahon. So man nga we have to let go of this things ba nga wag gikalabutan sa ato ang simbahan. Atong simbahan. Nakakita ko na, Father, kanang sa mga online bitaw nga kanang naa sila mga instruments nga kanang naay sa niban. Example, kanang nailalaki mga paranormal nga baga. nga naa sila ihunghong tapos igunit tas mo kirig kibali ang gisaniban. Ay mga ingana, Father niya. Kanang ginagamit nila ang words of God. But dili sila pareho sa imo nga kanang trained gyud or exorcist gyud, but mo claim sila nga kaya nila mag-exercise og ingana. So unsa man ang ingana, Father?
kinahanglan jud nga careful jud, no, especially those people who are into paranormal activities, no, kana bitang feeling nila nga they have the gift, Yeah. pero we cannot outsmart the devil, no, kay kita gid ang mailad gid ana eventually, kay kanang they're really making themselves vulnerable to the attacks of the evil spirits. In fact, if I'm not mistaken, ubay-ubay na gayud ang mga katong into paranormal ba nga sila mismo ang napossess na eventually. Oo, kay mo lagi na open ang ilang third eye. Di ginato pangandoyon ni nga mga butang kung gusto taog malinaw nga kinabuhi. Kinahanglan gyud yung manikamot kayod ta nga magpuyo kung unsa gyud ang sakto, kung unsa gayud ang maayo. Kung naamoy mga sakit-sakit, don't immediately go to quack doctors. Either moadto mo sa doktor, medisina, no, science, or sa simbahan, no, kung dili ma-diagnose sa doktor ang usa ka sakit, no, perhaps that could be something demonic, and you have to approach your priests, no, priest of the Catholic Church, kay para mas matabangan mo sa inyuhang mga gipang bati nga mga palatian. Ang daotan di ay kay kaya nila sakyan or i-manipulate ang emotions nimo, ang health nimo. Kaya nila parang i-control. So ilan ang sakyan kay para makasulod lang gid sila sa imuhang lawas, which is mo na to kadtong possession. Pwede gayud nga dula sila sa atoa, no, kay para lang makuha nila ilang gusto ba nga to possess us. By the way, ngano man nga ang yawa, ganahan man sila nga mong possess sa lawas sa tao. Oh, bitaw, ngano man Okay. Father? Kaya actually, akong next question. Ngano man? gani kay murag usa gina sa mga gipamalandungan pud nako podog sa mga exorcism. Bitaw no ngano man nga ganahan man ang yawa nga mo possess og tao. Tungod lagi kay envious man ang yawa tungod kay amongst other created beings, it's only the human person that has been created with body and soul. Aside from that, ang Ginoo nagpakalawas. Wala lang siya nagpaka-espiritu, nagpakalawas siya ba with his incarnation. Nung atong Ginoo nagpakatao din niya sa kalibutan o gi-assume niya ang human nature, no? So kung yawa na, ngano man nga kami nga nung milawas. Ano nga pure spirits naman may usa kay feeling nga nailawas mo na ilang gusto. And that aside from that, the body of the human person is the temple of the Holy Spirit, and it's created in the image and likeness of God. Gusto nila nga hasion ang image sa Ginoo tungod kay of course di man sila maka-attract sa Ginoo because God is omnipotent. He is all powerful. Wala man sila kaya sa Ginoo ang ilang pahimungtan ang lawas, ang imahin. So mo na siya ang explanation why do the devil would like to possess the human body. Given nga ingana de ang reason gyud sa mga devil, no, that's why they possess, no. So kung ingana Father karon, I don't know if you've noticed na ba Father Sir, pero siguro kabalo naman kaani, there's this spiritual na say battle siguro sa mga videos na puro mga halos batanon ang mga possessions nga nahitabo sa different schools. Daghan like over 100 students usahay more or less ang nasaniban. And I'm sure, I think you guys have seen it man gyud. So Actually, just ngano for man na, this Father? month, I've attended 2 cases. One in Sicilia, San Luis. The other one is in Anticala. Dili lang kay usa lang, Daghan. 4, 5, 5, ana gid ba ang mga na-possess, and makaingon ta at first nga mura siya mass hysteria, pero of course do using the lens of the exorcism and deliverance ministry of the church, makaingon ko nga kani siya murag naagi ni siya signs of being possessed. Kani sila because ang pinakauna gid nato nga gi-consider kaning aversion to the sacred, ka mag-react magid siya Yeah. sa mga holy water, sa mga exorcise Ay, o mga holy oil. Daghan gid kaayo na ron ang mga kabatanunan nga nagaka-possess kay daghan kita mga factors na kinahanglan i-consider. One of them is really the internet. Social media. The social media, no, kay especially kung kani nga makabatanunan kada bitang tulag curious kaayo ba, no, mag-search sa Shopee o sa Lazada na mga Lucky Charms mga in fact nagali ka ng mga baliya karon kana bitang giingon nila nga dragon eye, but actually it's not dragon eye, it's really evil eye. Then aside from that,
Of course, other occult contamination perhaps. Ang uban siguro product of a broken family na makasuko sa ilahang mga ginikanan. Pero kasagaran jud no kay kaniging occult contamination jud. For example, in Antikala, daghan kaayo ang mga cases sa possession nila. Kaya ang palibot po nila mga manambalay, daghan kaayo yung mga kuan. And in fact, bisan gali ang mga teachers ito kay motuo na nga maghalad sila og baboy. No, kay mao daw giingon sa evil spirit, no, kung baboy giingon sa mga manambalay. Pero Parang actually, musunod na noon sila sa kung unsay gisugo sa ilaha sa evil spirit. correct. Mura na siya og nagpasabot na Hinoo no, nga mas nahadlok pa ta sa evil spirit kung sa Ginoo. Ana ba? Mura bitawg mas under na Hinoo ta sa mga evil spirits. Kung buto na unaon kaning mga evil spirits, paisog-isog naman ni sila. Pero actually, there's nothing to be afraid because ingon gali San Pablo, if God is with us, who can be against us? They want to feed you with our fear. Yeah, diba? correct. And of course, talking about fear, the number one weapon of the devil against us is really fear. Fear. Okay, fear is the opposite of faith, man. Dili doubt, Yeah. no? Kung dili, the opposite of faith is fear. Yeah. Pag mahadlok ta, makulbaan ta, tungod kay giharas sa panuway, nagpasabot nga wala ta nito o nga naiginoo nga andam nga magprotekta sa ato nga mahigugmaon nga Dios amahan nga dili ta niya pasagdan. Unsa may kuan dito sa Antikala nga kung halos babae man di ay tanan, unsa may nabay difference ana kung babae or lalaki ang i-exercise ana ron sa ba? Actually, mas kampante gali ko kung babae lang yung exercise kay kung lalaki mas kusgan. Ayo. Pero kani nga mga babae hanap sa mga babae pero mga kusgan kayo. No, makaingon di ko nga kaning yun no, they are really under the influence of some demonic entities. Kay they really display some extraordinary strength. Ug aside sa aversion to the sacred kana pod no mga gauge nga kanang usa ka tawo possessed jud. Pag once gali nga that person starts to speak in other tongues, in other languages, ara delikado na siya. Ug katong usa sa mga batano dito sa Antikala, motoy ako ang nasinati nga kay tungod lagi kay naglatin me, no, ang ihapon apo ya kaugalingon nga display of language, no, ano siya nga, pero of course no, dili siya ma-decipher kung unsa to siya nga lingwahe, ang istorya ana siya, pero those are really sure signs nga dili lang gid siya something psychological, but this is really spiritual in nature, no, na pag once gali nga kanang mo the person would start to levitate, no? Kanang mga anak pag once gali nga i-distort na iyang face and then ang iyang tingog mura bitaw Mautro. mautro Naadyo siya. yung ana. Naagid siya kasagaran nga naagid siya. Kanang Mautro makontrol na gid ang tingog. physical. Murag naa sa gawas ang tingog ba dili siya sa ilalom ba? And I've really experienced that. If that person would begin to be telling something unknown to him, for example, when that person would start to be speaking about the sins committed by the minister of the exorcism and deliverance. Pag once galing nga mag-yaw-yaw na galing ng possess ga kabalo ra ba ko ni mo father makasasala ra ba ka ana nga bitaw kana siya makaingon tang uy murag kani siya murag kano nakabalo man siya ana ba knowledge of the unknown ba kasi karon sa mga mapossess di na sila makadumdum kung sa nahitabo sa ilaha, pero naiuban nga mga half possessed conscious pa sila of what happened to them, pero naiuban nga matinganan sila. For example katong mga estudyante sa Antikala, asa day ko ano naman ko diri ana ba. Mag-wonder, wala na sila idea kung saan hitabo ba. Sunod, kasagaran jud po, kaya bitang pakatulgon sa yawa, as if nothing happened, pero ang ilahang mata, puti tanan, all white. So, mora siya mga signs nga ang usa ka tao. Kani siya possessed, gini siya. This is such a something psychological. Usually, ang example ni nga, basig maka-enroll sila ka ng schizophrenic lang or kuan. Ma-decipher gid ninyo, Father, kung kuan. Correct eh. Naamagin po yung mga cases nga just a product of schizophrenia. Kanang as if mo rin na siya invisible friend. Ana siya. Maklaro man namo, no? For example, ako in my part, kung kakani siya, schizophrenic lang siya kay pag binitahan, wala gi reaction. Kuanan og exercise oil, wala gi reaction dyan. Marag as if nothing happened, ana.
Kay pwede man pod nga kaning schizophrenia, pwede siya sakyan pod sa panuway. Oh, mo Okay, gani. because as what I've said, very thin ang thin line ba between psychological and spiritual. I think gamiton siya no Oo. sa sakyan gyud kung unsay pwede sakyan sa correct. panuway. Kay, ang lawas ba sa tawa, we are an embodied spirit, di ba? We are Yeah. composed of body and spirit. Ug dili pwede nga mabuwag ang lawas ug ang kalag. So mao na nga ang psychological aspect and spiritual aspect of the person connected gina siya. Okay, so kung ingana man lang father, kung ako bilang parent ko, an example, I have a child nga medyo lahi na iyang behavior, no? Unsa man ako pag-decipher kung sa may una kanang sa doctor ba or kanang kailangan na ba ni siya deliverance or unsaon ba? Of course, we encourage people to go to doctors to resort to science and medicine for healing. Kana jud. Pwede gali no, we can say that secondary rami ana ba. No, kung wa na gyoy alibyo sa medisina, pag once gali nga normal ang tanan ang Yeah. laboratory ana sunod, the next thing to do is not to go to quack doctors. Oh, but to- bitaw. But to priests kana jud, simbahan jud ta. Budangop kita sa simbahan kay basin og kaning siya nga sakit is something spiritual o kinahanglan gid siya og deliverance and exorcism nga right. So, meaning to say, Father, ang kaning mga panuway, naagid sila'y power over our body siguro or unsa ba? Actually, that would happen if we allow them. How Like man, capacity kana bitang to say no to their enticements and to Yeah. their deception ana ba. Ang pinakauna man gyud nga kanang portal gid sa yawa nga makasulod sa atong kinabuhi is ang sala man jud. Whenever we indulge ourselves to sinfulness, whenever we get ourselves tempted by the desires of the flesh, for example. By the way, ingon ani man gyud ang opening sa panuway, ang acronym ana no sa deliverance ministry kay STOP. S for sin, T for trauma, and then O for occult contamination, and then P for psychic ability. So, sin, sala, then T, trauma. For example, nakoy case ha nga, kani nga babae, rape siya, upat ka mga tao, no? Mga minors pagiding tulo, no? Grabe ang trauma, grabe Yeah. ang kasuko, yung kalagot ba? Pwede ba matawag to siya nga psychological, pero pwede po siya nga sakyan siya sa yawa, ang iyang kasuko, iyang kalagot, ang iyang hopelessness, iyang despair, di ba? Kaya murag Yeah. feeling niya wala na siya kaugmaon ba? Yeah. Pero nalipay ra pod mi nga na mga early interventions o wala man yun siya nag-suicide man. Ano no, kay she's being helped. But we really encourage her to have processing and psychological help. Therapies, mga ingana. And then occult contamination, occult kato mga tuo sa mga manambalay, ana mga tuo-tuo, mga superstitious, mga spirit of the glass, spirit of the coin, so on and so forth. And then P, psychic ability. No katong desire to possess certain power ba beyond our abilities. Kanang mga mag-healing. SP, kanang mga ana. Kanang gusto nga na yung mga Oo. healing capabilities. Yes, correct. Kana labit. Pero mga murag faith healer, Father. Oo. Kanang murag kuan nila ba nga kanang gigamit kibali sila sa Ginoo kay para mo heal sila og tao. Okay. Of Unsa course, man with due respect to them, but the church is now becoming more cautious with the so-called faith healers. Kay, Yeah. of course, the devil could heal. Nagi capacity ng yawa nga makaayo gid siya. So, dili di ay tanan maka-heal Not kay- all forms of healing are coming from God. Uy. Ang among pinaka number one gauge ani nga matawag nato nga kani siya nga healing is really coming from God when there's a conversion that is happening in the person. Pag once gali nga kaning tawhana nga human siya nga na-heal, sus nabuutan na, inimbahon na, dili na palaaway, dili na marites, ano ba? Ana siya mamahulog nga. Oo. Kana siya Nag-change makaingon kayo gid siya. makaingon gyud ta Na nga grace. no, kani siya nga healing is really coming from God. Pero pag once gali nga kani nga healing na heal na siya no sa iyahang cancer for example, pagka nagsalig na kaon nag bisa kung saan na lang, di ba no? O balik sa siyang mga bisyo kay na heal naman siya. Kani siya mo like this healing that's not really coming from God. Kana siya nga to ang bantayan po, no? So let's be careful with faith healers po, no? Daghan tay kinahanglan gid nga utrohon kay ang Pilipinas lagi, we have been Christians for 500 years already, pero kanang sacramentalized but not yet evangelized. Mao gyud na
nagtuo lagi kang Kristo pero nagtuo pud ani nga mga butang-butang. Oo. Kay kanang murag I think kay guilty man jud ko na. I think kita tanan man gyud guys no. I think we're all guilty sa ingana na mga beliefs man gyud. Kay kami pod sa among house ay murag ingana pod somehow. I think prevention siguro ang thinking Yes, sa correct. uban. Because we believe that prevention is better than cure. Yeah, so ingana father, so it's not right gyud ay nga. Correct. Kay naman gyud mga sayings syempre sa mga katiguangan nga dapat maging ana kay in respect nga nag-exist gyud sila. Kaya wala lagi daw mawala sa ato kung mutuo lang ta no kung ato lang Oo. buhaton ana. Pero actually Respeto lang, ana. ang daghay mawala sa ato in the first place our faith, di ba? Aside from that, iharas kita sa panuway no kay occult man nga mga practices. So the more di ay nga we try to do things to prevent nga moabot sila sa ato, the more sila moduol sa ato ay ingana ba na father? Correct. O diba, daghan na tag nakatunan guys. Again, kanang mga occult practices. Bitaw no, it makes sense father no. Kanang murag ginapalayo gid ta sa ato ang faith. Kay mura tag ma-deceive ta into believing na we should do this. No, kay para ma-prevent. Instead nga mag-focus ta nga we should hold on to our faith. Because of course we don't believe in lucky charms. We believe in the providence and grace of God. No, we believe that the God that we believe in is a God of abundance and providence. Yeah. So mo na nga di kita mo resort ani nga mga butang, no. So given namang ingana father na gyud ay mga ingana nga ga-exist na mga mali pod nato matuto unsa may kanang maingon nimo father nga ways to prevent na noon kay kung dili man day na pwede ng mga ingana na mga superstitious beliefs unsa may mga preventions nga imong mahatag? Of course no, ang ato ag yung pinaka una gyud nga advice sa tanan, we have to stop doing all these things. And then secondly, we have to educate ourselves no nga kaning tanan pag once gid nga dili gid siya wala gid siya scientific basis. Yeah. No, kinahanglan ato gid siyang i-avoid, no? And then of course, we have to strengthen our prayer life, no? Ang ato ang relasyon nga to sa Ginoo. Ang gi-encourage sa simbahan is to apply the sacramentals. For example, instead nga magpadugo ta, we sprinkle our place with exorcised salt and holy water. And then, instead of putting coins in our houses, kanang bitong mag-groundbreaking bitaw, ito magbutang mga coins, no? We encourage them instead of putting Saint Benedict's medals. Instead nga mo ato sa quack doctors, mag-pray over ta. Instead nga magamit sa mga habak-habak, we use mga religious medals, rosary beads. Instead nga magbuhatan ng mga totoo, instead we resort to prayer and entrust everything to God. Kana. So naay murag gi-disturb tano. Kasi naamanggoy goal. There's a goal in this show. There's a goal nga spread awareness kay we are trying to reach as many people as we can. We are going to use this platform to strengthen the faith, to enlighten the people, and to spread awareness. Yes, very well said. So, given nga Father, there are a lot of things going on, especially sa mga batanon, no? Ang contaminations because of social media, games, online, internet. Unsa may ways na para ma-prevent na? This is really a challenge and an invitation to all parents out there. Yes. No nga, to really guard their children and to at least kanang monitor them ba, no? Especially on the things that they're watching on the internet and the games that they are playing. Actually, ang mga batanon karon murag naanatanan sa social media, naanatanan sa computer, naanatanan sa nga daghan mo tanay pwede nila nga buhaton, no? They can go to sports or develop some kanang hobbies and skills ba. So again, it's a way for us to enlighten you guys nga ang internet dili lang gyud pud na siya psychological. Scientifically speaking, daot man gid siya sa mata kay ma-addict man jud ka. And then psychologically speaking, daghang mga contents ang internet nga dili gyud maayo. And then sa spiritual naman, it's a way di ay para sa
daotan mga panuway para mo sakay sa imuha. Yes, correct. Kaya bisan gali ka ng issue sa suicide karon dagay Yeah, bitaw ka na, Father. Kay tungod gini siya sa internet gihapon no kana bitang kay ang suicide is a form of obsession. Demonic obsession magini siya kay kasagaran gid sa ako ang madunggan nga mga sharing sa mga kabatan-unan. They would say that ngani magkunghong sa ilaha nga to do this, to do that, di ba? In fact, nagalito katong online game sa una nga sa pato karong momo sa to nga yung ana bag challenge ba? na And mga eventually challenge. they would end up killing themselves. So mao na nga ato gini siyang likayan mga kabatan-unan. We should not allow ourselves to get addicted with all this stuff in the internet. It's really the devil's way of deceiving us, and it's the devil's way of putting us into a trap. Speaking of that, Father, what if ang tao is parang clinically diagnosed na gid with a mental illness, and then let's say they're not really also into those kinds of things, like they're not into social media, mga ganyan, but they are clinically diagnosed with a mental illness, and then they commit suicide. Can you still say nga it's also parang hunghung gihapon na sa panuway, or Murag, it depends gid actually, no? We cannot say black and white. Kay naay uban nga sakyan sa panuway ang mental illness. Kay mo lagi ang aim sayaw is to really destroy our body, to kill us. Mo gid ang ilahang aim. So kading mga mentally ill persons tungod lagi kay in the absence of free will, diha man mo sulod ang yawa. Kaya wala naman tayo control sa atong kaugalingon. Yeah. So mao na nga kasagaran yun sa mga victims gayud ba og mga possessions are those people who are in the mental hospital. Kana gyud. Ay, oo. O sunod murag hunahuna nato ba nga purely psychological, pero actually naginay element ana sa ng something demonic. Mao na nga di gyud ingon nga automatically we can say nga psychological lagi siya. Yes, we admit nga naa gyud ang Na psychological psychological. aspect. Oo. Nagid yes, nagid na siya, pero as what I've said, ang ato ang psychological being is always connected with our spiritual being. so mao nang dira na dayon nga mo sakyan gyud. Sakyan gyud sa yawa. And then diha na dayon makaingon ta nga tungod lang na sa iyahang psychological ay kana mental illness nga nag-suicide siya. Pero little do we know kung ano di ay kanang naagid ay gihapoy factor. Factor sa yawa. So, given nga ingan Father, before siguro mag-end ni nga interview, unsa may message ang gusto jud nimo? I want you to use this platform siguro, Father, to reach out or para makapaabot gyud sa imuhang grace gid po siguro sa mga tao say pwede nimo mahatag sa ilaha or ma-bless sa ilaha, message sa ilaha. Evil spirits do exist. Mao ginagin ang ato ang ato yung i-push, no? Kay daghan na kaayo ron ang mga fake news ba nga the devil is nowhere to be found. It's just a product of the imagination. Pero mao gini siya ang todo simbahan nga naagyod ang existence sa mga fallen angels, sa mga evil spirits, and they are just everywhere. Let's be always vigilant and be discerning ba, no, sa ato ang mga ipangbuhat. Nindot gid nang maaksyon gid ta sa kabubuton sa Ginoo. Kay basin di ay og we have been already deceived by the offerings of the devil, no, in our lives. Again, we invite people na instead of going to quack doctors and albularios, no, resort to the church, go to your priests, and then receive the sacraments and apply the sacramentals. Mao ginagana to ang encourage sa mga tao, and then strengthen your prayer life. And then dili lang siguro nga mag-ampo ta, we also have to make a firm resolve to practice in our lives the gospel values that our Lord Jesus Christ has taught us. Ayan, so thank you so much, Father No, for giving us the chance to spread awareness, to meet our goal nga ma-enlighten ang mga tao sa ingani na butang, to strengthen our faith, especially ako pod nga na mga inganang experiences. But again, thank you, Father, kay naghatag jud ka despite your very busy schedule, no, thank you kay naghatag jud ka og time sa amo sa 19 South TV sa K9 Media. Thank you so much for giving us the opportunity to spread the message of And God. it's also my great pleasure, no, to have
having been invited to have this interview. Wow, ayan. Thank you so much, Father. Again, guys, let's all be vigilant. Let's all strengthen our faith through prayer and all the advices that Father Michael taught us and gave us. I hope we follow that. So guys, that's it for our show today. Once again, this is Tina, ang Chinay Mama ng Butuan. Don't forget to like, follow, and subscribe 19 South TV on Facebook and YouTube. Again, Father, let's say bye.